naiprint daw ba noong mga testigo or mga whistleblowers yung GC nila, yung mga chat doon sa GC nila? Kan po yan. Maganda kami yan, ha? Baka may tanong Nasa pa po tayo USB, dyan. nasa May USB. oras pa. Narinig ko ang recorded conversation nung mag-asawa. Si Orly at saka yung asawa niya. No? At shinare sa amin nung asawa niya sa pamamagitan ng isang intermediary yung napag-usapan nila. Narinig ko na sinabi niya, napilitan akong pumirma dahil gusto kong hindi kayo malagay sa panganib. Kaya inaway pa ng asawa si Orly. Bakit? Okay naman kami. Hindi naman kami natatakot or wala namang nananakot sa amin. So hindi, para makasigurado lang, sabi niya. So, may mga magagaling kasi ang AFP sa psychological warfare din. No? Timing. Nakatulong ba yung pagdedeklara ni VP Sara na tatakbo siya bilang presidente sa 2028 dun sa decision nyo na ilabas na to ngayon? Wala akong nakikita kasi na connection Dahil hindi nga namin kilala si VP. Never ko siyang nakausap. Pero nakita ko rin siya sa personal, from a distance. Ganda, attorney, no? Ganda, no? Nako, yung asawa niya, fraternity brother ko. Baka... Delikado. Baka... Asawa niya o yung asawa niyo po ang magagalit? Attorney, nakapag-deliver ba kayo kay BP Sara? Kasi natatanong ko yan kasi sinasabi parang nasa kampo kayo ng Duterte dahil lahat ng mga itinuturo ninyo parang mga Kalaban, no? Kalaban. Wala ba kahit sa sino man sa Duterte or mga Duterte allied? Specifically kay Sara na, BP Sara? Parang walang logic kung bibigyan ng administrasyon si Sara na ginigibangan nila Yes. Bakit nila bibigyan ng pera? Pero wala talaga. Wala dun sa... Alam niya na, ha? Alam niya na. Baka gumawa pa kayo story niya. Tanong yung netizen kanina, naiprint daw ba noong mga testigo or mga whistleblowers yung GC nila, yung mga chat doon sa GC nila? Kan po yan. Maganda kami yan, ha? Baka may tanong Nasa pa po tayo USB, dyan. nasa May USB. oras pa. Sige, tanong mo to. Sinasabi ni Aaron. Willing. Master Judea. Willing po ba sila na i-print ang screenshot? Yan na nga yun. Willing po ba sila in the future kung hindi man ngayon? May violation kasi yan ng Data Privacy Act. Okay. Kasi may mga miyembro doon na meron din silang right to privacy. So pag kasi yun, private, hindi pwede. Ganun ba yun, di ba? Hiningi po ng korte. O pwede. Pagka nasapi na po, pwede. May proseso naman Hindi ba parang sa sinasabi electronic evidence, meron tayong batas na ganun pala yun. applicable Kasi dyan. di ba parang sinasabi nila na kapag nasa chat na GC na or lalo na yung GC tapos ang Facebook or Meta, halimbawa Meta, public, it applies to everyone, every member, no? Hindi, walang miyembro na pwedeng mag-share outside of the members ng chat group. Pero pag lumabas na po ito sa korte, Po pwede. pwede na. Oo. Ito another question po. Pakitanong kay attorney kung desidido ba sila na mag-all out sa mga revelasyon nila. Kasi baka kagaya lang niya ni Orly na biglang nawala. Nakaabang ang taong bayan sa mga hakbang nyo. Handa po naman tayo at yung pagkawala ni Orly Gutesa ay hindi ito ginusto, no? Alam ko po yung nangyari doon dahil narinig ko ang recorded conversation nung mag-asawa. Si Orly at saka yung asawa niya, no? At shinare sa amin nung asawa niya sa pamamagitan ng isang intermediary yung napag-usapan nila. Narinig ko na sinabi niya, napilitan akong pumirma dahil gusto kong hindi kayo malagay sa panganib. Kaya inaway pa ng asawa si Orly. Bakit? Okay naman kami. Hindi naman kami natatakot or wala namang nananakot sa amin. So hindi, para makasigurado lang, sabi niya. So, may mga
magagaling kasi ang AFP sa psychological warfare din. No? So may nanakot sa kanya. Meron naman, maliwanag naman yan. Ito po ba ay bahagi ng executive o sa legislative po ito? Naku, merong miyembro pa dyan ng gobyerno na mataas ang rangko sa PNP. No? Meron ding isa na ewan ko kung ano. Mataas ang tama. Hindi, in due time, no? In due time. Nagbebenta po ba ito ng lugaw? In due At saka time po, pares. no? Kasi yung grupo kasi na ito talagang matindi ang network nila. Wow. No? Matindi ang network nila. Kaya nga, maski yung isang general, kung pagalitan, parang bata No? Ganun sila ka powerful, no? Pero siyempre, darating din yung reckoning. There is always a time for reckoning. Attorney, ma-assure mo sa amin kasi noong si Orly Gutesa, nagpunta siya dyan sa Senado para siyang hindi ko kailangan ng hindi ko kailangan ng WPP. Witness Protection Program. Kaya kong ipagtanggol yung sarili ko. Tapang niya nun Tapos ngayon, sa sinasabi ninyo, na-pressure siya dahil sa pamilya niya. So makakasigurado kayo na hindi magiging mga Orly Gutesa itong 18 na ito. Malaki ang posibilidad na hindi mangyayari sa kanila yung nangyari kay Orly. Oo. At ang unang tanong kagad, attorney, na mainit na inaano ng mga kababayan natin ay una-una ay ano po ba ang inyong nais na mangyari? After this, alam naman natin na yung ombudsman ay binanggit nyo rin na dating DOJ secretary. Pero bakit doon nyo dinala? At ano ang gusto ninyong end nitong pahayag ninyo o yung revelasyon ninyo? Sige, attorney. Wala kasing ibang opisina sa gobyerno na maaaring mag-imbestiga sa nilalaman ng affidavit nila kundi ang ombudsman. Dahil ang nirereklamo natin po dito ay mga matataas na opisyal ng gobyerno at ang ombudsman ang merong primary jurisdiction sa kanila. So bago ka makapagsampa ng kaso sa Sandigan Bayan, ay kailangan kang dumaan sa ombudsman. Bagamat meron ngang there is an apprehension, no? Na nandun si Ombudsman Remulla at isa siya sa mga nababanggit. Pero sabi ko sa kanila ay walang ibang opisina at pangalawa, bigyan natin ng pagkakataon ang Office of the Ombudsman na gampanan ang kanilang mandato sa ilalim ng ating saligang batas. Paano, attorney, kung medyo umadvance na tayo? Paano kung doon pa lang pinatay na nila ang kaso na ito na isinampa ninyo? Ano po ang inyong next move? Sundan ko lang yung tanong ka para ilan yung natanggap na maleta ni Ombudsman? Sorry, no? Wala naman silang sinasabi na tumanggap ng maleta si Ombudsman. Ang sinasabi doon ay noong DOJ secretary siya, ay kinakausap niya ang mga ICC investigators, no? At alam naman natin na ang official position ng Republic of the Philippines ay hindi tayo makikooperate sa ICC. Pero patago silang nagkikita-kita at nag-uusap-usap. So ano po ang inyong next move? Gusto sakali. Opo, kaya po ginawa natin itong press con na ito bago kami magsampa sa ombudsman para ipaalam natin sa ating kapwa Pilipino na merong ganitong reklamo. At para ma-inform sila at kasama nating bantayan ang ombudsman. Kasi kung nag-file na kami sa ombudsman, magbabantay sa ombudsman. Ayun. So kadalasan po kasi, katulad nung nangyari kay Gutesa, bigla po siya nawala. Eto, gaano po ba tayo kasigurado na ito po ay magtutuloy-tuloy? At kung magtutuloy-tuloy po ba ito, itong mga hawak na ebidensya na ng 18 na Marines na ito ay masasabi ba nating may probable cause? Kasi para sa akalaman na rin nating mga kababayan, para malaman nila bandang huli, kung hindi ito matutuloy,
may pumasok na naman na ibang espiritu, parang gano'n. Pagka babasahin po natin yung kanilang sinumpaang salaysay, ay meron tayong tinatawag na ultimate facts lamang ang sinabi natin dyan, no? To create a prima facie basis. At pag nag-imbestiga na ito, ay ibibigay namin yung karagdagang detalye. Ayun. Oo. So, pakonti-konti po yung bitaw. Hindi naman, no? Sa ngayon ay tama na itong allegation natin na mag-imbestiga siya. Pagka nag-imbestiga siya, ay doon na natin ibibigay yung detalye ng mga bawat allegation doon. Okay. Halimbawa ay sinabi lang natin diyan na ang mga mambabatas na ito ay nakatanggap ng pera. So pagdating ng investigasyon, kung sino ang nag-deliver o nakakita, sila po yung magsasabi na kami ang nag-deliver dito sa particular na mambabatas. Po ito, attorney. Itong Katrabaho din at kinausap ko kung maaari kong kausapin yung iba pa niyang mga kasamahan. No? So, mula 4, naging 10, naging 20, at naging 30 yung aking kinakausap. Tumigil na ako. Kasi marami na masyado yung 30. Pero may mga rason yung iba, kaya hindi ko muna pinasama. Ang rason dyan ay, subukan natin itong 20 muna, sabi ko. Kasi baka hindi naman necessary na i-expose ko pa sa danger yung iba. May nabanggit din po kayo na kaya nagising itong mga sundalo na ito ay dahil po doon sa ano? Yung sa ekonomiya, sa politika, at naintindihan nila na kaya pala naghihirap ang mga Pilipino ay dahil ninanakaw ng mga opisyal ang pera na para sana sa mga serbisyo. Ipinaliwanag ko nga rin noong PDAF scam na ganun din yung aking motivation, kako. Kaya naniwala at nagtiwala sila sa akin. Pwede naman silang isama sa Witness Protection Program, pero ipinaliwanag ko sa kanila kung ano ang pwedeng mangyari, no? At talagang hindi sila papasok sa Witness Protection Program. At palagay ko, hindi lang kasi, ito lang ang nakikita natin yung 18. Hindi natin nakikita yung ibang kasamahan nila na sumusuporta sa mga ito. Attorney, Ito, tanungin ko lang yan, follow-up ko lang yan. Ito po ba yung mga retirado o ito yung mga active pa? Wala na sila sa serbisyo. Hindi, yung mga sumusuporta po. Mix po yan. Merong nasa serbisyo, meron ding mga kasamahan nila dati kay Gutesa. So hindi po totoo yung sinasabi nila na parang yung military o yung AFP ay against dito sa mga ito? Well, as an institution, sinasabi ng AFP, ang Philippine Marine Corps, ang Philippine Navy, na kumbaga parang wag niyong tularan sila. No? Pero individually, may mga opisyal pa nga na nagte-text at kinocongratulate nila ang mga ito. Kakaiba ang kanilang pagmamahal sa bayan. so in short, yung uniform men natin, officially, ang statement, wag tularan. Pero karamihan, siguro it's safe to say, karamihan sa kanila, gusto yung ginagawa nitong 18 na to. Wala akong statistics kung karamihan ba. Pero yung mga rangko ng mga nagsasabing tama ang ginagawa nila ay matataas Oo. Napansin ko po, attorney, na kayo po pag nagsalita at nagbigay ng mga statement, ingat na ingat kayo na hindi makulayan. Pero gayon pa man, ang sinasabi ni Trillanes, ito lang kaninang interview, kayo daw po ay ang inutusan lamang o ang pinaka-head ng kung anumang ginagawa ninyo ay ang mga Duterte. Ano po masasabi nyo dito sa issue na to? Sa buong buhay ko ay hindi ko pa nakakausap si VP Sara. No? Si dating President Duterte, hindi ko alam kung naaalala niya o natatandaan niya ako. Kasi bilang na bilang yung pagsasama namin noong 2016 pa yon, no? Yung mga kapatid ni VP Sara,
hindi ko naman sila kilala na personal o nakakausap, no? So hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung akusasyon na inuutusan ako ng mga Duterte. Kasi daw yung may sinabi si Auntie Claire, nagpapahiwatig siya, yung sumundo sa inyo after the press con. Pwede ba nating sabihin kung saan ba kayo sumakay, saan ba kayo umangkas, sino sumundo sa inyo? May sasakyan si attorney, ang ganda ng sasakyan niya eh. Ba't Yung siya kasi may sundo raw eh. Alam mo kung ano yung sasakyan ni attorney? Jet. Lumanti sa taas eh. Ay, attorney, sino po ang nagsundo? Humiram po ako ng 2 vans, no? Kasi isa lang yung aking van eh. At 18 ang mga ito. Kaya humiram ako ng van ni Mike Defensor at saka ni Consilor Rani Ludovica. Kasi si Mike Defensor, kinausap ko yan nung nakakausap ko na itong mga sundalo. Kinausap ko si Mike Defensor para magtanong kung ano ang nangyari kay Gutesa. Kasi para may input siya, para hindi ko, I won't commit the mistakes, in quotations, no? I won't commit the mistakes kung bakit ganito ang nangyari kay Gutesa, no? And then, may pangalawa kaming nag-meeting, tinanong ko siya, nakakausap mo ba si Saldico? Kasi nagkasama sila sa kongreso eh. Sabi niya, may kaibigan ako na nakakausap siya. Pakisabi mo naman kay Saldico na bayaran niya yung last month salary, 13-month pay, and termination pay nung mga ito. So yun yung pangalawa naming pag-uusap. And then mula noon ay nangungumusta siya, kumusta yung mga sundalo, sabi niya. So ina-update ko rin, okay naman, etc. Pero wala siyang detalye na nakukuha sa akin. Kaya nung February 23, nung nag-decide kami na sagawa ng isang press con, kinausap ko si Ma'am Malutikya, no? Ma'am, pwede ka pang mag-arrange ng O sige, bigay ko yung details sa'yo early, sabi niya. And then, tinawagan ko ulit si Mike. Mike, meron ka bang sasakyan na pwede kong mahiram? Sabi. Para saan? Sabi niya, meron lang akong mabait naman siya, so pinahiraman niya ako. Si Rani Ludovica, matagal ko na rin niyang kakilala, kaibigan na taga Quezon City. Nahiraman ko rin ng isang sasakyan, kaya 2 yung vans na nahiram ko. Pero matindi, no? Kasi mayroon kagad silang information tungkol doon sa sasakyan kung saan sumakay. Pero itong mga information na binibigay ng mga Marines na ito, parang hindi naman, Pero wala parang silang balak. nabanggit nyo na may sumusunod kasi sa inyo after nun eh. Oo. Kaya nga, kung saan-saan kaming daan pumasok, dahil nung umalis kami, ako yung una, then yung 2 sasakyan, no? Halatado naman na katulad sa White Plains Road, maluwang yon. Dahan-dahan lang kami, ayaw mag-overtake ng 3 nakamotorsiklo. No? Alam naman natin yung ganong mga tradecraft sa Intel work, no? Pero alam nyo napaka-honest ni attorney Kasi yung Malacanang parang puro pahaging pa kung sino daw yung sumundo. Pero si attorney, sinabi niya kagad, diretsuhan sino yung sumundo. Attorney, ang tanong dito, si Mike ba at saka yung counselor, merong kinalaman dito sa paglabas itong mga to? Alam ba nila ang sasabihin o hindi? Wala po. Wala silang kinalaman sa mga nilalaman ng salaysay nila. Wala silang impluensya kung ano yung nilalaman yan. Zero. Ito, meron akong isang tanong, medyo maselan to, attorney. Kasi sinisira din lang naman nila yung kredibilidad ng mga militar, kredibilidad ninyo. 18 to, and sinabi ninyo, inisa-isa nyo silang hinanap. Magastos ito. May nagpondo po ba rito sa inyong pag-aanap sa mga kasama ni Gutesa na ito? Oo. Ako at saka yung asawa ko. Oo. Kasi parang pinalalabas nila, may Ito po, diretsuhan po, bakit niyo po ito ginagawa? Mas magandang tanong ibalik ko, bakit hindi? Pilipino ako eh. Dapat nating mahalin ang ating bayan, no?
Yan din ang tanong sa akin noong PDAF scam eh. Bakit mo ginagawa ito? Baka kumikita ka rito. Eh sa totoo lang, ako nga ang gumastos eh. Yung pag-photocopy lamang ng mga dokumento doon sa PDAF scam case, eh 1.2 million pesos yun. Attorney, ang sabi nung iba, baka may pangarap daw kayo na tumakbo, magpakilala, at kaya nyo ginagawa ito. Well, yung mga nagsasabi, normal yan, no? Pero makipagpustahan na lang ako sa kanila kung tatakbo ako. Isang sa maleta. 2028. Isang maleta. Isang maleta lang. Sige. Attorney, wala ka bang death threat? At saka hanggang saan to? Kasi sigurado ko kakalkalin yung buhay mo. Kung hindi ka makalkal, yung pamilya mo, tatakutin ka, baka may mangyari sa'yo, wag naman sana. Kaya lagi naming tanong sa mga na-interview namin. Kadalasan kasi tinatakot, minsan napuputol. So, gusto ko malaman, tinatakot ka na ba? May death threat na? At saka hanggang kailan ka itong laban na ito? Normal naman po yan na yung mga nasasaktan ay gagawa ng paraan para ba-discourage kami. Pero I think nothing can discourage the 18 at saka ako. Kumbaga pag nagsalita kasi kami, ay parang meron ng blood compact yan, no? At ito, no, ang aking commitment dito, yung mga kinasuhan namin sa PDAF scam, kinasuhan din nila yung aking mga witnesses. At alam niyo po ba na yung harassment suits na yan, natapos ko ang pinakahuli na kaso noong last month lang. Na-dismiss naman lahat, no? Acquitted yung mga witnesses ko sa lahat ng kaso na sinampa ng mga mambabatas. Doon naman So, tayo. 13 to 26, it's 13 years kong hinaharap ang mga kaso na isinampa sa mga witnesses ko. And the same commitment is given to this grade 18 Filipino soldiers. Itong 18 na Filipino soldiers, attorney, puntahan natin yung credibility nila. So currently, wala po silang mga trabaho. May mga pagkakataon ba na humiling sila sa'yo, wala kaming trabaho, sasama kami sa'yo, basta bigyan mo kami ng pera, may mga ganun ba, attorney? Walang dinidemand na pera ang mga ito, pero parang obligasyon ko na tulungan din para hindi magutom ang mga pamilya nila. No? Sabi ko sa kanila, magtiis lang tayo. Dahil mahirap itong ating papasukin talaga. So okay naman sila. Ang importante sa ngayon, meron pa namang nakakain yung kanilang mga pamilya. Attorney, usong-uso ngayon yung AI, kung familiar kayo doon. Kasi maraming post ngayon na lumalabas yung affidavit nga, gawa lang daw po ng AI. So ano pong masasabi nyo dito? Kanina ay in-interview kami ni Jessica Soho kasama yung mga ilang sundalo. At may pinapakita sa akin na, attorney, peke daw yung serial number ng helicopter kasi dito, C-8811. Ma'am, ito ho yung picture ng helicopter, consistent. Yung nagsasabing AI, siya ang gumawa ng AI. Na katulad niya, 68111. Tapos may pinakita siya na pare-parehong picture, 68811. At kinopya lang niya yung mga tao na yan. So sabi ko, yung nagsasabing AI, siya yung gumawa ng peke. O kasi yung mga meron pa nga dong picture na yung maleta, puro labahan na. Yun yung mga... Kung mga labahan yung nandun sa bahay, no? Yes, sir. Oo. Ano naman ang ginagawa ni Attorney Buenviaje na staff or executive assistant ni Congressman Saldico doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo? Ano yun? Makikipaglaba siya? Walang tubig Na isang abogado? Attorney, balikan ko lang yung tungkol doon sa 18 na sundalo. Kasi ang nilabas ng AFP, yung honorable ay yung dishonorable discharge. Ipaliwanag niyo po sa amin, ano ba ang ibig sabihin ng dishonorable discharge? Ilan sa kanila ang dishonorable discharge? At ano yung kanilang ikina-dishonorable discharge? Okay, ang dishonorable discharge,
Sa AFP kasi, ang mga non-commissioned officers from private up to master sergeant ay nag-e-enlist sila every 3 years. Parang kontrata, renewal, no? If you are within that 3-year contract, hindi mo tinapos dahil hindi ka nag-report, pwede kang i-declare na absent without official leave or AWOL. At kung na-AWOL ka at na-separate ka sa serbisyo, ang category mo ay dishonorably discharged. No? Yung honorably discharged naman,